Hello guys, welcome again to Earn Money at Home Worldwide, and right now we will have another video presentation, and this will be Bitcoin halving update number 2. Purely technical analysis tayo guys. Pag-uusapan natin ano ba yung nangyari nito mga nakaarang araw, bleeding ang market ng crypto. Pero alam naman natin katatapos lang ng all-time high ng Bitcoin at April 20, between April 20, 2020 or 21 this year, possible magkaroon na tayo ng Bitcoin halving, yung reward sa digital mining, liliit, low supply and demand. So technically, sabi nga nila, normally dyan, ang kadalasan kapag after Bitcoin halving, nagbebenta ang mga miners. Pero normally yan, binebenta nila yan, iniintay muna nilang tumaas ng presyo. Una yan, medyo bababa and then tumataas ang ayon sa history. So sisilipin natin yan, then purely technical analysis. So tanggalin ko muna pag bumuka ko dito sa ating chart. Yan, gusto ko lang kayong pangitiin guys. So I hope na-enjoy nyo yung mga previous videos. So purely technical analysis tayo. Meron kayong makikitang mga from simple to advanced. So please wag na lang kayo magtanong sa comment sa technical analysis kasi yung way ng pagta-technical analysis ko, gagawin natin sa simple muna hanggang sa Elliott Wave. Maaaring sa pantaha ko yon, maaaring magaling kayo sa Elliott Wave, but we are here to help each other. Magtulungan lang tayo para syempre sabay-sabay tayo sa pag-angat ng Bitcoin, pagkita habang nagte-technical analysis. So tanggalin ko na muna to, punta na tayo sa chart. So guys, kung titignan nyo yung ating chart ngayon, naka 1 day tayo. Yan, naka 1 day tayo sa ating Bitcoin. Sa ngayon, as for now, 11 p.m., April 5, 2024, 68,000 ang Bitcoin. Medyo nag-red siya nitong nakaraan. So, pag-usapan lang natin yung nangyari noon sa halving. So, ang nangyari, alam naman natin sa index tayo. Okay. Sa index tayo ng halving. Yeah. So, puntahan ko lang yung halving indicator natin and then week. Okay. So, kung titignan natin, week ang ating day time frame, puntahan lang natin yung 2020 kung ano ang nangyari. Noong May 11, 2020, ang Bitcoin from $4,000, grabe, no? $4,000, pumalo ang Bitcoin. Bago halving, umakyat siya ng 9,900 and then nag-consolidate. So from 9,900, naglalaro ang price ni Bitcoin saan? Ito lang guys ha. From 10,000, bumababa siya ng 8,000. So let's say around 10 to 20% ang binababa niya. Nung nag-halving, consolidate siya, hindi siya tumaas siya hanggang 10,400, then bumaba siya hanggang 8,800. Okay? Yan yung ano natin. That was 2020. Now, pagdating din dito nung halving natin ng 2016, same, tumaas ang Bitcoin muna bago halving ng 769. Okay? Tapos, ibinagsak niya ng 400. So, 769, then 475. I-ano natin kung ilang percent yung binababa. Just to check no yung history ng halving. 769 divided by 475 kunyari. Ayan. Around 40 per ano? Oh yeah. Malaki rin yung binababa niya. 762 minus 4 around 30 to 40% ang binaba niya. Okay. And then ang binaba niya dito naman sa 2012 from $14 bumaba, naging $7, 50%. Pero after halving, consolidate siya sa $13, palo siya pataas. Then nagkakaroon tayo ng minor correction. Ito guys, ayan yung minor correction natin. Okay? So ano ang kapansin-pansin habang tinitignan natin ang history ng Bitcoin sa chart? Kapansin-pansin na nagko-consolidate lang siya sa area na yon, bumababa siya ng around 20%. 20 to 30%. Okay? Even nung 2020, bumaba siya ng halos 10% lang. So ito yung halving, pinakamataas niya ay 10,300, bumaba siya ng 8,700. So bumaba siya ng $1,500. Okay, so that's around 15%. Sabihin natin 15%. So ganun ang nangyayari. Now, nasaan ba ang Bitcoin ngayon?
Ang kaibahan natin ngayon is approve ang Bitcoin ng SEC, kaya yung all-time high na 69K na lampasan niya at umabot tayo ng 73K. I-discuss lang natin no, yung mismong chart kung ano nangyari. So, March 28, guys, ipakita ko lang sa inyo na nagkaroon tayo ng TA sa Bitcoin. So, tingnan nyo kung ano nangyari. So, ang TA natin is nakakita tayo ng possible harmonic. And then, kung tisilipin natin, meron tayong CME gap. But we have two bullish OB, kaya ang trend natin, bullish pa rin ang ating bias, no? Ang bias natin. So, sa 4 hours yan, papakita ko. So, ito guys, March 28 yan posted. Ayan yung mismong date. Hindi ko pa alam na babagsak ang Bitcoin but from 72 o 60 something nang babagsak ng 66. Okay. Pero ano ang nangyari kay Bitcoin ngayon? If we will go to dito sa meron tayong CME gap and then go back to 4 hours, ito ang before and after niyan. Okay, para lang makita nyo, no candles muna tayo, no indicators muna tayo. So ano nangyayari guys? Tumatalbog na ang Bitcoin dito sa CME gap. Ito March 28. So ano yan? Purely technical analysis. Wala akong news, hindi ako nakatingin lang ako sa chart. Ito ang nakikita natin. O ayan, March 27 pa yung publish sa TradingView to. Okay, pero pinost ko ng March 28 sa Facebook. So technical analysis. Then lumabas ngayon, ito na ang nangyayari. So this chart is playing. Naglalaro siya. So nakakita ako ng harmonic and right now, may papakita pa ako sa inyo na dito sa isa, may papakita pa ako sa inyo hindi lang harmonic, kundi possible Elliott wave. Hindi ko na isasalimuot yan mamaya o later on. No? So pag-uusapan lang natin kung ano na nangyayari talaga, possible na mangyari kay Bitcoin. So basic muna tayo, remove ko yung drawings natin sa index tayo. So normally gumagawa tayo ng support and resistance. Okay? Support and resistance. Normally gumagawa tayo niyan. At yan ang nakikita na hindi lang ako kundi ng karamihan. And then normally, ayan ang tinatalbogan yan, nakaka-create tayo ng triangle. Sa turo ko o sa mga pattern, kung familiar kayo sa pattern, malakas ang pattern. Anong pattern ang nakikita natin dito? This is a bullish pennant pattern. Possible yan na bullish pennant o bullish asymmetrical na triangle. Normally yan, ang correction natin is ABC. Ayan, may mga familiar dyan. 1, 2, 3. Dito ang bilang from top. 1, 2, 3, etc. Okay. Now, if you can see, naglalaro dyan ang Bitcoin. So, kung titignan natin, meron tayong support dito sa area na to na laging inuuntugan niya. So, pwede mong kuhanin tong mga week na to na madalas dyan siya umuuntog. Yan ang pinaka-support area ko. Ibig sabihin, ang price dyan nakadalawang untog na. But, as you can see right now, yung triangle na susunod. O yung pinakita ko sa inyo yung bullish pennant. And then, normally yan, 1, 2, 3, 4, 5. And then, untog na siya, angat siya. So, ang sabi ng ilan, once na nabasag niya to, possible, pagka nabasag niya to guys, pwede siyang bumalik ng kaunti at mag-retest and then pop na siya doon sa next target natin. So, kung marunong kayo ng mga iba't ibang, kung marunong kayo ng mga ganito, yan. So, possible target niya is around, kung babasagin niya to at magiging bullish, around 80,000 ang possible niya. Okay? So, hindi ko ituturo to sa inyo guys since ang nakafocus lang tayo saan papunta ang Bitcoin. Pero, pwede rin ba siyang bumaba? Yes, pwede rin siyang bumaba. Pwede siyang bumaba somewhere here. Okay? Kasi kung titignan mo ang Elliott wave analysis natin, okay, itong Elliott wave analysis, kung sakali magkaroon ng correction somewhere here, titignan natin to ABC correction niya. Pwede siyang
not this PIV. Ito, Elliott wave simple. Pwede siyang isang baba niya na mabigat na baba. Okay? Mabigat na baba niya ay dito sa area na to. Ito pa rin. Itong area natin na to. Itong binabaan niya dati, around 59. Ito pa rin yung isa niyang pwedeng babaan. Or, ito nga, 57 or 59. Pero last area niya nababagsakan na malakas ang support dito sa 52, which maraming nagsasabi hindi babagsak pa yan sa 52. Pero later on, titignan, sasabihin ko sa inyo personal technical analysis saan possible pumunta yan. Okay? So, ito ang mga senaryo kung magiging bearish ang market natin. So, basic lang tayo. Meron tayong support dito sa area na to. And then another support, kung babasagin niya yan, ito yung malakas-lakas, yung around 50 something. 52 area. Ito, nung makikita nyo, ito, unang nagtalbog dyan bago niya binasag to. Mahalaga yan guys ha. Kaya mas maganda ang support and resistance nyo, box eh. Yan. Ngayon, kung inaaral nyo ang order block, maraming order block dito. Dito may order block din. And then, ito, order block din yan. Kung titignan nyo ang daytime frame, punta tayo ulit sa daytime frame. Kuhanin natin yung tinuro kong order block sa inyo. So, yung order block ni Nephew Sam, which pwede nyo rin yung maging support and resistance. Kung mapapansin nyo, in daytime frame, meron na tayong order block dito. Madalas, binabalikan niya. Nabalikan na niya. Kita nyo, sa lakas niyan, nag-bounce siya uli. Nag-bounce siya. Okay. So, ano ang pwedeng maging senaryo? Doon muna tayo sa bearish. Kung hindi magtutuloy na mabasag ito, itong nakikita nyo na trend line na ginagawa natin, o sabihin nating order block somewhere here, okay, meron tayong bearish order block dito, okay, meron yan ako nakikita, manually ko yan nakikita. So, pagka hindi niya nabasag to guys, magtuloy-tuloy yan, may harmonic akong malaking nakikita na bearish. Ito yan, oh. Yan, yan, yan. Pwede siyang, pagka binasag niyan, somewhere here. Sabay, bullish na siya. One scenario, yan. Pero ang personally, nakikita ko, ito, mabasag niya to, and then, pump siya. Diyan sa area na yan. Bakit? Unang-una, tingnan nyo ha, meron na tayong bullish order block. Madalas, uuntugan niya na yan. Isang beses pa lang niyang inuntugan. And normally, kapag nakakakita ako ng date, lalo na 4 hours, pataas na order block with Nephew Sam, solid yan. Malakas yan. So, anong sapantahan natin dito? Possible, kung tataas naman ang Bitcoin, okay, at magkikreate siya, hindi pa natin alam kung ito ang titignan ko, possible, ito, maglaro siya sa 75 to 79. O itong box na nakita, yung 80. So, trend fib extension ang ginamit ko dyan. Okay, so ang mangyayari niyan, so nag-retrace siya ng around 30%. Sukatin nga natin kung ito ay magtutuloy na retracement. Okay? Ilang percentage itong binaba niya. Okay. Okay, bumaba siya ng 62%. Yung green natin, tinalbugan niya yung green. So normally yan ang retracement. ICT to guys ha, ICT uh, OTE. Okay? Optimal trade entry Fibonacci niya. Okay, so ito yung isang target, 1 and then 2. Yan ang mga target natin. Okay. Now, ang isang senaryo rin, nakita natin dito, ito, tinignan lang natin kung saan re-respect. Somehow, nire-respect niya yung CME gap. So, ang CME gap natin nandito. Iba kasi ang chart ng may CME gap. To see the CME gap, kailangan nyo ng BTC 1 exclamation point sa trading view and then makikita nyo na siya. Ito yun. Oo. Okay? So, ano lang natin, remove drawings lang. Kung mapapansin nyo, ito ang CME gap na nagawa niya.
Lumalabas yan every Friday or Monday. Yan. Sunday, bali Sunday siya lumabas. Kasi sarado ang ating market sa Forex, sa US dollar. So, meron talagang nakikreate na gap sa futures. Sarado ang weekend, ang talagang market. Ang crypto kasi 24/7. So, magkakaroon siya ng gap. So, lumabas, if I'm not mistaken, meron tayong video dyan sa CME gap. So, yan na. Lumabas na tayo. Meron na tayong nakitang gap. And then, binuo na nga natin itong ah, technical analysis na to na nagpe-play. So, malakas ang pagtalbog niya dito sa CME gap. Kung sakali man babagsak siya ng 64, magiging hindi na support area ang CME gap. Ang next na support area ay 61. So, once na yan ay nag-bounce dito, para sa akin, maaaring gumawa ang Bitcoin ng pwede kasing ito yung 5 na tinatawag nila na 5 meron tayo dito Yan, pwedeng Elliott Wave 5-3 pattern. Kung ibig sabihin ng 5-3, meron tayong nakitang 1, 2, 3, 4, 5 yung angat niya, then 3 pattern na ABC. Or pwedeng ABCDE kung triangle. Normally yan kasi ABCDE. Okay? So to make our technical analysis is habang tinatalbogan niya ang area na to guys, we are still bullish. Pero pagka binalikan niya at binasag niya ang 60K, magkakaroon na sa halving, ang next support natin ay itong 52K, 51K area. And then, para sa akin, imposible nang bumagsak yan dito. Worst come to worst, ito ang ating next support. So yung mga latest swing na hindi pa nababalikan, pwede nyo yan maging support and resistant or supply and demand zone kung ano man ang ginagamit nyo na support. Well, ICT, kung ano naman, ICT yan, well, or SMC, I prefer or order block. Kung mapapansin nyo, wala pa tayong shock na tinatawag. Kasi kung sa daytime frame, okay, kung sa daytime frame, ito ang pinaka-shock niya. Sorry, yung pinaka-swing niya na dapat niyang basagin to have a lower low. Okay? So, ito hindi niya pa binabasag yung all-time high natin, kaya hindi pa natin masabi yung pagiging bullish. So, drawing lang natin. So, SMC naman tayo, okay? Sa SMC, kailangan basagin niya yung recent low and recent high. And consolidating siya dito sa area na to. So once na kung anong unang basagin niya dyan tayo magkakaroon ng possible another technical analysis. So right now, malakas ang support natin dito. So I stick to this technical analysis na possible gumawa na ng all-time high ang Bitcoin kahit na halving dahil bumababa siya. After halving, maaaring mag-consolidate lang siya dito sa 66 to 70. Then after few weeks or few days, mag-pump siya for another all-time high, then retrace ulit. So yun yung pinaka-scenario natin. So una, Elliott Wave-wise, nakakabuo tayo ng triangle. Corrective yan guys. So, kung aaralin nyo ang Elliott Wave, may corrective tayo kasi na triangle. Pagkatapos niyan, if we are using SMC, meron tayong malakas na bullish order block dito sa ating Bitcoin chart analysis. At the same time, hindi pa siya nagkakaroon ng panibagong lower high. Okay? Kung maaalala niyo ito, hindi pa siya nagke-create dito. Wala pa tayong binabasag. Naglalaro lang ang Bitcoin. Kumbaga, andito tayo, naglalaro lang ang Bitcoin somewhere here. Kailangan mabasag to o mabasag to para masabi nating nagke-create tayo ng higher high. Okay? So, technically speaking, on my own analysis, bullish pa rin ako sa Bitcoin kasi ang huli nating ginagawa, no? Ang huli nating nakikita ay higher high
and then nag-retrace siya. Pangalawa, I'm still bullish kasi in 1 day time frame, meron tayong bullish order block. Pangatlo, okay, pangatlo, yung pattern na pinakita ko sa inyo kanina, we have also a bullish pennant pattern na binubuo. Okay, ito, pennant or sabihin na nating bullish na triangle. Nasa corrective lang tayo ngayon. So, expect mo na pwedeng mag-consolidate yan. It's either mag-play ang Elliott wave natin ng 5-3 pattern play o 5-5. Ibig sabihin ng 5-5-5, then 5 dito sa ilal, ito 1, 2, 3, 4, 5, then meron tayong 5 din dito na correction. Yun ang possible nating magawa. So technically speaking, from my technical analysis, bullish pa rin tayo. Yung chart natin is playing dito sa ating pinakitang chart which I posted in my group. You can join in ICT SMC Forex Crypto ng Asasi community. Kaya kung may tanong kayo, wag nyo na lang guys tanungin muna yung mga paano sir yan, yung technical analysis yan. Kasi punong-puno na tayo ng video yan. I have also asked Elliott Wave tutorial dito sa channel na to. Meron din yung basic lang. Kasi mahirap talaga yan. Even me, I'm not mastered of Elliott Wave. Pero ang inaalam ko lang, corrective wave ba tayo or impulse wave? Okay? The good thing is, meron tayong iba pang mga strategy. And if you go to RSI, so familiar tayo sa paggamit ng mga RSI guys. Yung isang RSI ko, not this one. Yan, okay? If you will go to RSI, yung area na to, nasa bullish pa rin ng RSI natin. And I think he want to create a bullish divergence sa RSI na another signal yan. Okay? Ng uh, ating Bitcoin. Okay? Now, dito naman sa ating RSI, yan, meron na tayong, ito, masyado na siyang na-overbought. And then, tong area na to, kung sisilipin nyo, we are still in a bullish area hanggat hindi siya naglalaro dito. Ito ang bearish area ng RSI. I discuss it in my RSI divergence tutorial video. So, pwede nyo silipin yan and then papaano yung sinisilip yung bullish divergence. So, primarily, I'm a divergence trader but a combination das FMC. Depende sa nakikita kong best approach na strategy sa nakikita kong movement ng ating Bitcoin o ng ating any crypto. So, even our smooth Heiken Ashi candles, we are in a bullish pattern, bullish trend. May order block, wala akong masabi. Even 4 hours guys, ayan no, gumawa na naman tayo ng bullish order block. And then possible divergence tayo dito. Okay? Kita nyo to, nagkaroon ng divergence, umangat ng kaunti. Pero unang divergence pa lang yan after ng bearish. Kasi may bearish tayo dito. Yung bearish divergence na yan, sinundan ng bullish divergence here. Pero mahihina pa yung dalawang yan. Dalawang bullish. But as you can see, we are playing here in a pennant pattern or doon sa triangle. So yan ang technical analysis ko. I'm still bullish. Kung bababa man tayo, ang support natin is 62 at last resort na bababaan niya ay 50. And then, pwede na tayong umangat uli. Correct, okay na yung correction na yon. Angat tayo uli. And target natin, yung nakita natin kanina, is we have a target somewhere in 77 to 88. Sorry, 77 to 80. Yan yung isa pa nating target na tataasan. And then magpe-play lang dyan ang Bitcoin up to next year. Unti-unti yung magtataas. And take note, magkakaroon tayo ng retracement. So hindi yan pwedeng diretso pataas. So from here, kung mapapansin nyo, 51, ang laki na ng pinalo. 51, palo siya ng 60, retrace ng 60, 59, palo uli ng 69, pero ang laki ng binagsak niya from 59. After nun, nag-all-time high na siya ng 73. Okay, then retrace uli up to 61. So napansin nyo, ito ang inuuntugan niya. Okay?
So I hope guys na meron kayong natutunan dito sa how I do my technical analysis from simplified support and resistance, then pattern. Pero malakas kasi ako sa order block. Laging sinisilip ko yan. Nag-create ba ng bullish order block o bearish order block? And then, yun, it's either harmonic, sisilipin ko, may harmonic ba? Actually, katulad nito sa nakikita ko ngayon, itong pag-angat na to, this is possible harmonic. Ito, itong nakikita nyo. Ah, okay, possible harmonic yan. Tapos bumaba siya dito, yan. Pagka nakakita ko ng parang W and letter M, harmonic yan. Nandyan yan sa tutorial natin. So, any comment, any question? I hope may natutunan kayo dito sa ating Bitcoin halving update number 2, pure technical analysis ni Bitcoin. So, bullish pa rin tayo personally, bullish pa rin tayo hanggat hindi nababasag ang 61K. Sa ngayon, maglalaro lang muna tayo sa CME gap dito sa 63, 64, 64, 66 to 64K. Naglalaro lang tayo dyan. Hanggat nire-respect niya yung gap na yan at magbabounce dyan ang Bitcoin, we are still bullish. And then we have another support sa baba. 60 and then last support na pinaka-strong para sa akin is around 52K. Pero right now, possible gumawa na tayo ng additional all-time high. Magkakaroon tayo ng corrective between the halving season, itong month na to. Then possible yung another all-time high ni Bitcoin. So again, thank you for watching here in Earn Money at Home Worldwide. Naging malinaw nawa sa inyo yung ating discussion sa pure technical analysis ni Bitcoin. Thank you again for watching here in Earn Money at Home Worldwide.